Jack in a Locked Room, written by Evelyn Marquez. Part 2, Secret Admirer. Again, kunot ang noong tanong ko sa aking sekretarya na sinagot niya lang ng pilit ng ngiti habang dahan-dahang pinapatong sa mesa ko ang 3 box ng pizza, 2 litro ng Coke at 1 box pa ng chocolate cake. Lumabas siya kaya akmang kukuha ako ng isang slice ng pepperoni pizza nang muli siyang pumasok. Hawak ang isang malaking bungkos ng iba't ibang bulaklak. Napalunok ako habang pinagmamasdan ng aking sekretaryang ihulog ang laman ng aming sofa at ipatong doon ang bungkos ng bulaklak. Bumuntong hininga ito. Detective, wala ba kayong balak alamin kung sino tong secret admirer nyo? Madali lang naman sigurong i-decipher ang pangalan ng sender, since detective naman kayo. 1 month lang ganito, umabot na po hanggang bumbunan ang inggit ko. Paglalahad niya tinapos sa akin ang maliit na papel mula sa bulaklak. I adore those blooming roses and thorns of yours, detective. Sincerely, SJLTKNAURW. Basa ko sa note galing sa sender. Huminga ako ng malalim at pumaling sa aking sekretarya. Do you really want me to investigate this anonymous admirer? It was an easy cipher, like you said. So, want me to unveil this admirer? Tumango siya bilang sagot. Ngumiti ako. Then, ask yourself, what do you want? Para siyang puno ng kawayan biglang hinangin. Muntikan pang mabuwal. Wait, paano mo nalaman, detective? Since when? Takang tanong niya. What do you take me for? An idiot? Using assessor's chief, it was simply a rotation, but what about the key that will determine how many shifts you make? What do you always call me? Detective, right? It was 9. Pinagsaklop ko ang mga palad at pinatong sa mesa. Pinagmasdan ko siya. Ilang beses siyang lumunok, ilang beses siyang umuwis ng tingin, at kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya. I knew since day 1. Now, what do you want, Jack Berlin? Matagal niya akong tinitigan bago sumilay ay isang matamis na ngiti. I want you. Sinubukan ko talagang pigilan ang sarili kong huwag tumawa ngunit hindi ko kaya. Sinipa ko ang paanan ng mesa upang umikot patalikod ang inuupuan kong swivel chair. Subalit, parang bubuyog namang bumubulong sa tainga ko ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Huminga ako ng malalim at pikit matang hinarap siya. Hindi ko inasahang seryoso ang taong to. Hindi ko kasi binigyang pansin noon nag-a-apply siya dito bilang aking sekretarya dahil kilala ko naman siya. She was once my classmate in high school and I thought she could be a dog that will follow every order I gave her. Who knows, it could lead to this point. Inisip ko pa nga baka prank niya lang to. Yun bang sobrang sama ng loob niya sa akin, magbibigay ng motibo, will make me fall in love with these little gifts, then break my heart. Kaya nga plano kong ubusin ang pera niya sa pagpapadala ng regalo habang ako ay nabubusog at natutubang marinig ang mga daing niya na taasan ko ang sahod niya. Napabuga ako na hangin. Do you want me as a lover? Mabilis siyang tumango. Wala sa sarili na pasandala ako at maliing pumikit. So, gusto mong halikan ako? Hawakan ako? How does sex work between women? Hold on, detective! Sigaw niya at pinatas akin ng isang teddy bear na nasa loko rin naman bago tumama sa mukha ko. Napangisi ako habang pinagmamasdan ang pamumula ng kanyang muka. I was just kidding. You can take your leave, Jack. Huh? Pinilig ko ang ulo ko. Oh, hindi mo alam? You're fired. Huh? What? Pero, detective! Umiling ako. Jack, hindi kita gusto at makabubuti rin sa'yo kung aalis ka. At, forget about me. End chapter.